Pagkatapos ng klase ni Beatrice sa university ay kaagad siyang umuwi lula ng jeep at pagdating sa condo unit ni Aiken ay ginupo siya ng kaba. Babe, tamang-tama ang dating mo. Nakapagluto na ako ng dinner. Nakangiting bungad ni Aiken nang salubungin siya nito sa salas ng unit. Nakasuot ito ng itim na jogging pants at itim ding apron pang itaas. Si Aiken ng 2 taon niyang nobyo at kalahating taon na silang nagli-live-in. Nagkakilala sila nito sa university noong pinagtanggol siya sa mga bullies at katagalan ay niligawan siya. May sasabihin ako, babe. Anya na balisa. You look pale, Bea. Maupo ka muna. Iginiya siya nito paupo sa couch at tinabihan. Masama bang pakiramdam mo? Pagkuha na yung usisa nito. Dinukot niya sa kanyang shoulder bag ang nagamit niyang pregnancy test kit at ibinigay sa binata. Buntis ako. Anya. Nagatungan pa ang kanyang kaba. Napatayo naman si Aiken at malapad ang ngiti. You mean, magkakaanak na tayo? Excited nitong saad. Tumango siya ngunit kabado pa rin. Oo, pero natatakot ako. Nag-aaral pa tayo pareho, Aiken. Muli siya nitong tinabihan at niyakap. Ako na ang bahala. Graduating na ako next year sa civil engineering. Nagtatrabaho naman ako sa construction firm namin kaya masusustentuhan kita. Pero 24 ka pa lang at 21 ako. 2 taon pa bago ako makapagtapos ng business management at obligado akong tumigil sa pag-aaral. Huwag kang matakot. Saglit ka lang na manghihinto sa pag-aaral. At kapag nanganak ka na, ako nang gagastos sa pag-aaral mo. Pakakasalan kita, babe. Kahit sa West muna, bibili tayo ng singsing sa Monday, okay? Napawi rin ang kanyang takot at nagtiwala kay Aiken. Sige, pero paano si Mama? Tiyak na magagalit yun kapag nalamang buntis ako. Anya na nababahala. Tawagan natin ang mama mo at ako magpapaliwanag sa kanya. Kain muna tayo. Anito, inalalayan pa siya nito papasok ng kusina. Pagkatapos ng hapunan ay tinawagan nila ang nanay ni Beatrice na OFW sa Dubai. Galit na galit ito nang malamang buntis siya, pero kalaunan ay nagtiwala ito kay Aiken. 1 linggo pagkatapos ng final exam ni Beatrice ay mag-isa siyang nagtungo sa ospital para sa prenatal check-up. 6 weeks pregnant ka na, iha. Alagaan mo sarili mo. Sabi ng doktor matapos ang kanyang ultrasound. Tapos na exam namin kaya makakapagpahinga na ako, Dok. Anya nang makaupo. Mabuti naman. Nasaan pala ang partner mo? May construction project po ang boyfriend ko sa Marikina kaya hindi siya nakasama. Sasabihin ko na lang po sa kanya ang mga payo niyo. Oh, sige. Pwede ka nang umuwi. Tumayo na siya at lumabas, sukbit ang kanyang shoulder bag na malaki. Habang palabas ng ospital ay tinawagan niya si Aiken sa video call. Matagal bago ito sumagot. Kumusta ang check-up mo, babe? Tanong nito buhat sa kabilang linya. May suot pa itong bughaw na safety hat sa ulo. Suot din ito ang binili niyang itim na long sleeve shirt. Sabi ng doktor ay anemic daw ako. Kailangan ko raw magpahinga at healthy diet. Anya. Huwag mo na akong hintayin sa gabi para maaga kang makatulog. Alam mo namang may night class ako. Babawi na ako ng tulog. Anong oras ka pala uuwi? Pauwi na ako, magpapalit lang ako ng damit. Sige, bibili na ako ng lunch natin. Hihintayin kita. Okay. Pinuto na niya ang linya. Patawid na siya ng kalsada nang gupuin siya ng pagkahilo. Saktang may parating na sasakyan at nahagip siya. Napahiga siya sa kalsada at nabagok ang kanyang ulo. Dahilan kaya siya nawala ng malay. Kamusta ang pasyente, Dok? Tinig ng lalaki na pumukaw sa kamalayan ni Beatrice. Nang magmulat siya ng mga mata ay namataan niya ang matangkad na lalaking kausap ng babaeng doktor. We need to do a CT scan on the patient's head first. She has a hemorrhage. And the baby. Dinig niyang sabi ng doktor. Ngunit hindi niya naintindihan ng kasunod nang tila mabingi siya dahil sa matinis na tunog sa kanyang tenga. Napadaing siya kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng lalaki. Miss, are you okay? Tanong nito nang malapitan siya. Masakit ang ulo ko at puson. Nahihilo ako. Nanghihina niyang reklamo. Mahiga ka lang. Mababa raw ang blood pressure mo, sabi ng doktor. Anong nangyari sa baby ko? Natataranta na niyang tanong nang maalala ang kanyang baby. Hindi siya nasagot ng lalaki nang tawagin ito ng doktor. Kinuha naman niya ang kanyang bag na nasa mesita at inilabas ang cellphone. Nag-chat siya kay Aiken. Wala itong reply kaya tinawagan na niya, ngunit babae ang sumagot. Nasaan si Aiken? Balis ang tanong niya. Nasa banyo pa siya. Tura ng babae buhat sa kabilang linya. Honey, nasan ang towel ko? Dinig din niyang boses ng lalaki mula sa malayo, kaboses ni Aiken.
Natitigilang ibinaba niya ang cellphone sa mesita nang manikip ang kanyang dibdib. Maya-maya'y bumalik ang lalaki. Miss, I tried to call your contacts from your ID. Kaso hindi makontak. Hindi ko rin ma-open ang cellphone mo para sana matawagan ng relatives mo. Sabi nito, nasa Dubai ang mama ko at number niya nasa contact person ng ID ko. Wala sa wish ang anya. Nasaan pala ang asawa mo? May trabaho siya pero sabi niya pauwi na. Kailangan ko nang umuwi. Akmang babangon siya ngunit pinigil siya ng lalaki. Dito mo na lang hintayin ang asawa mo. Hindi ko pa pwedeng umuwi. Anito, humagulgol na siya nang maisip na wala na ang kanyang baby. Kumalma ka, Beatrice. Alo ng lalaki. Bahagya rin kumalma ang kanyang emosyon. Sinuyod niya ng tingin ang lalaki na nakasuot ng black suit at gwapo rin. Kilala mo ako, sir? Tanong niya pagkuwan. No, nabasa ko lang ang name mo sa ID na nakita ko sa bag. Anito, ano pala ang pangalan mo? I'm Logan Rosales. Ako nakasagasa sa'yo kanina. Mariin siyang pumikit nang kumirot ang kanyang ulo. Maya-maya ay may lalaking doktor na pumasok. Dalhin muna natin ang pasyente sa lab at kailangan ng masitis ka ng kanyang ulo. Anito. May lumapit ding nurse na lalaki at inalalayan siyang makalipad sa wheelchair. Si Logan na ang nagtulak ng wheelchair. At habang patungo sila sa laboratory ay nahagip ng paningin ni Beatrice si Aiken na may kasamang babae. Aiken? Tawag niya sa nobyo, ngunit hindi siya narinig. Kalalabas lamang ng mga ito sa tanggapan ng OB. Nagimbal siya nang masaksihang yumakap dito ang babae at hinalikan ito sa mga labi. Pakiramdam niya ay may milyong karayom na tumarak sa kanyang puso at biglang kumirot. Napapikit siya nang gupuin siya ng pagkahilo at nawala ng malay. Nagising muli si Beatrice na nasa ward na siya, nakahiga sa kama. Ang baby ko! Sigaw niya nang maalala ang kanyang anak. Patakbong lumapit sa kanya si Logan at inalalayan siyang makaupo ng maayos. Relax ka lang, Beatrice. Makakasama sa iyo ang sobrang emosyon. Anito. Nang maalala ang nakitang eksena ni Aiken at ng babae, ay ginupo na naman ng kirot ang kanyang puso at humagulgol. Ang boyfriend ko, niloko niya ako. Anya na humihikbi. Niyakap naman siya ni Logan at banayad na hinagod ng kamay ang kanyang likod. Maya-maya'y bumukas ang pinto at may pumasok. Bea? Tawag ni Aiken. Naitulak niya sa dibdib si Logan at nilingon si Aiken. Ngunit uminit na ang kanyang bumbunan nang maalala ang kasalanan nito. Ano ginagawa mo rito, Aiken? Tapos na ba ang duty mo sa ibang babae kaya naisip mong ako naman ang asikasuhin? Nanggagalaiting palatak niya. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Kababasa ko lang sa chat mo kasi naiwan ng cellphone sa bahay ni kuya na nakacharge. Dumaan kasi ako ron kasi may pinipirmahang papeles si kuya. Paliwanag nito. Sinungaling? Kamuntik na ako mamatay. Nawala ang baby natin. Tapos ikaw busy sa ibang babae. Dahil sa galit ay nabato niya ng unan si Aiken. Nadaig na rin ito ng emosyon at bumakas sa mga mata ang galit. Nawala ang baby natin? Gilalas nitong saan. Oo, at wala na akong dahilan para bigyan ka ng chance. Sawa ko may kasalanan. At sino tong lalaking kasama mo ha? Siya ba ang takbuhan mo sa tuwing wala ako at kailangan mo ng comfort? At bakit nawala ang baby natin? Dahil sa katigasan ng ulo mo. Sinabing huwag kang magpuyat at... Naudlot ang pagsasalita ni Aiken na bigla itong sinuntok ni Logan sa muka. How dare you blame Beatrice when you're the one who caused her pain? You're irresponsible. Ani Logan na may gigil. Tuluyan ang binulag ng galit at kirot ang puso ni Beatrice. Hinugot niya sa kanyang daliri ang singsing na ibinigay ni Aiken at ibinato rito. Umalis ka na, Aiken. Simula ngayon, ayaw na kita makita. Singhal niya. Akmang lalapitan siya nito ngunit itinulak ito ni Logan. Back off, man. Beatrice's stress level is about to kill her, so give her space. Asik ni Logan. Pinukol ng matalim na tingin ni Aiken si Beatrice. Ito pa talagang gusto mo, Bea? Ang tapusin ng relasyon natin na walang maayos na usapan? Lumuluhang kastigo nito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Ipapakuha ko kay Lily ang mga gamit ko sa kondo mo. Singhal niya. Fine. Pinulot nito ang singsing at nagmamadaling lumabas. Nang makaalis si Aiken ay tinawagan ni Beatrice ang kanyang kaibigan at nakiusap na kunin ang kanyang gamit sa kondo ni Aiken. Pagkalipas ng 3 oras ay dumating si Lily, ang kaibigan ni Beatrice. Dala na nito ang kanyang maleta at ibang gamit. Kamusta ka na, Bea? Nag-aalalang tanong ni Lily nang makalapit sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil inalipin na naman siya ng mabigat na emosyon at humagulgol. Niyakap na lamang siya nito.
Maya-maya ay bumalik si Logan dala ang result ng CT scan niya. I already paid the hospital bills, Bea. Pero bukas ka pa raw uuwi. Anito. Salamat, Logan. Anya sa paos na tinig. Pero totoo bang nakunan ka, Bea? Tanong naman ni Lily. Tumango siya at muling humagulgol. Wait, hindi ka nakunan, Bea. Maya-maya ay sabi ni Logan na nagpatigil sa hagulgol ni Beatrice. Sigurado ka ba, Logan? Ano pala yung sinabi ng doktor na dinugo ako? Anya. The doctor confirmed that the baby is safe. Mabuti mabagal lang pagpapatakbo ko ng kotse at nasagi ka lang. Nabagwak ang ulo mo kaya nagkaroon ka ng internal hemorrhage. Pero hindi naman malala at makukuha pa sa gamot. Paliwanag ni Logan. Muli siyang napaluha pero dahil na sa tuwa. Ligtas ang baby ko. Salamat sa Diyos. Anya at maling yumakap kay Lily. Hindi mo ba sasabihin kay Aiken ng totoo, Bea? Ani Lily. Mariin siyang umiling nang maalala ang kasalanan ni Aiken. Nilamon na rin ng galit ang kanyang puso. Uuwi ako sa probinsya kapag nakuha ko ng school credentials ko. Anya. Ikaw ang bahala. Iiwan ko na pala kayo, guys. Bayad ko na rin ang bills nyo hanggang bukas, kaya wala na kayong problema. Mag-iiwan na rin ako ng calling card in case na kailangan mo ng tulong, Bea. Paalam naman ni Logan. Inabutan siya ng calling card. Salamat ulit, Logan. Anya nang makuha ang card. Nang makaalis si Logan ay muling humiga sa kama si Beatrice. Buo na ang kanyang pasya, nakakalimutan niya si Aiken. 7 taon ang mabilis na lumipas. Pagkatapos mailibing ang labi ng kanyang ina, bumalik ng tagig si Beatrice kasama ang anak niyang kambal na babae. Hindi rin niya inasahan na kambal pala ang kanyang anak. Mama, dito na po ba tayo titira? Tanong ni Kelly, ang isa sa kambal. Kararating lamang nila sa apartment na napili ni Lily. Oo anak, naibenta na kasi ang bahay natin nung ginagamot ng cancer ng lola niyo. Anya. Di wala na po tayong bahay, Mama. Sabi naman ni Kendra, ang isang kambal. Uupa muna tayo ng bahay. Kapag nakita na natin ang lolo niyo, lilipat tayo sa bahay niya. Kailan naman po natin hahanapin ang papa namin? Tanong naman ni Kelly. Hindi siya sumagot nang maalala niya si Aiken. Wala na siyang balita rito dahil nagpalit siya ng SIM card at social media account. Bumalik na rin si Lily na bumili ng lunch nila. Lumipat na rin ito sa apartment dahil mas malapit doon ang trabaho nito. Bukas na pala ang start ng duty ko sa barn ni Logan, Lily. Pwede bang bantayan mo muna ang mga bata? Anya habang kumakain sila. Sure, 10:00 pa naman ng gabi ang duty ko sa call center. Mabuti may trabaho ka kaagad. At talaga naging close pa kayo ni Logan, ha? Ani Lily. Hindi ko rin ina-expect na tutulungan ako ni Logan. Binigyan niya ako ng trabaho sa restaurant ng kapatid niya sa Pampanga na siya nang namamahala. Hindi na kasi inako ni Mama ang gastos sa pag-aaral ko dahil nadismaya siya. Sa mga anak ko lang siya gumastos. At least nakatapos ka ng college. Tipid siyang humiti. Sabado ng gabi, pagkatapos ng duty ni Beatrice sa bar ni Logan, ay kaagad siyang umuwi. At pagdating sa apartment ay nagtataka siya kung bakit may boses lalaki siyang naririnig na kausap ng kambal. Kelly, Kendra? Tawag niya sa mga anak. Mama! Ani Kelly, patakbong lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng pulang dress na bulaklakin. Teka, ano yung puti sa pisngi mo, anak? Tanong niya nang mapansing namumuti ang pisngi nito. Kasi po nagluluto kami ng pancake. Ano? Sabi kong huwag niyong pakikialaman ng kalan, baka masunog tong bahay. Nasaan si Tita Lily niyo? Pumasok na po siya sa work, pero may kasama po kami. Halika po! Hinila siya nito sa kanang kamay papasok sa kusina. Napako ang kanyang mga paa sa sahig nang makita ang lalaking katuwang ni Kendra sa pagbubuhos ng harina sa stainless bowl. Nakasuot ito ng pulang kamiseta at itim na shorts. Aiken? Gilalas niyang sambit nang makumpirma na si Aiken nga ang lalaki. Naudlot ang pagtawa nito nang mapansin siya. Beatrice? Manghang nito. Kilala mo po ang mama namin, Tito Ken? Takang tanong naman ni Kendra sa lalaki. Nakasuot din ito ng bulaklaking dress katulad ni Kelly. Yes, I know her. Turan ni Aiken. Ginupo ng hindi mawaring galak ang puso ni Beatrice nang muling makita si Aiken. Ngunit kalaunan ay nabuhay ang kanyang galit nang maalala ang kasalanan nito. Mga anak, hindi ba habilin ko na huwag kayo magpapatuloy rito ng taong hindi nyo kilala? Sermon niya sa mga bata. Mama, hindi naman po masamang tao si Tito Ken. Siya raw po may-ari nitong apartment. Nakatira siya sa tuktok nitong building na pinuntahan namin ni Kelly kanina. Ani Kendra. Kaya nga po, Mama. Sabi rin ni Tita Lily ay kilala niya si Tito Ken.
Gatong din ni Kelly. Nawindang siya nang mapagtanto na si Aiken pala ang landlord nila. Kahit nakilala ko lalaking yan, hindi niyo pa rin siya pwedeng papasukin dito na wala ang permiso ko. Asik niya pagkuwan. Napayuko naman ng kambal. Maya-maya'y nilapitan siya ni Aiken. Let's talk, Bea. Anito, hinila siya sa kanang braso palabas ng kusina. Iniwaksiri niya ang kamay nito at huminto. Anong ginagawa mo rito, Aiken? Alam mo dito ako nakatira, no? May gigil niyang usig dito. Hindi ko alam na ikaw ang nakatira sa unit na to. Napansin ko sa 4th floor kanina ang kambal na naghahabulan. Sinundan ko sila rito, saktong lumabas ng unit si Lily. Kinausap ko siya at inamin niya na dito ka nakatira at anak mo ang kambal. Ano naman ang naisip mo para samahan ng mga anak ko, ha? Sinabi ba ni Lily na tumambay ka rito? Namaywang na siya. I asked Lily if I can stay with the kids while waiting for you. I just felt excitement when I saw the twins. Tell me the truth, Bea. Sinong ama ng kambal? Hindi ko obligasyong sagutin ang tanong mo, Aiken. Umalis ka na. No, I need your answer. Sabi ng mga bata 6 years old sila. Imposibleng nabuntis ka ulit pagkatapos mong nakunan. At ano naman ang pakialam mo? May matres ako kaya pwede pa ako mabuntis. Sinong ama? Yung lalaking kasama mo sa ospital noon? Uminit na ang kanyang bubunan. Wala kang pakialam sa current situation ko at tupagin mo ang pamilya mo. Anya sabay lapit sa pintuan at binuksan. Lumabas ka na, please. Mahinahon ang sabi niya. You can't hide the truth from me, Bea. I felt something special from the twins. Giit nito habang palabas. Piniksarhan na niya ito ng pinto. 3 araw pa ang lumipas at naging abala sa trabaho si Beatrice. Kinagabihan, pag uwi niya kasama si Logan, ay naabutan na naman niya si Aiken sa apartment, pero paalis na. Sinabing huwag ka na bumalik dito eh. Singhal niya sa lalaki. You can't stop me, Bea. Your kids invited me here. Huwag mong pagdamutan ng kasiyahan ng mga anak mo. Asik nito. Masaya sila kahit hindi ka pa nila nakikilala. Really? Sinipat nito si Logan. At bakit kasama mo pa rin ang lalaking yan? Pagkuha na itanong nito, hindi siya nakasagot nang mamagitan si Logan. Hindi tamang tanungin mo ng ganyan si Bea, Aiken. I'm the twins' father. Natural, magkasama kami. Anito. Seriously? So tama ako na kami pa ni Bea ay may relasyon na kayo. Nataranta na si Beatrice nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Tama na. Umalis ka na, Aiken. Awat niya sabay tulak sa dibdib ni Aiken. Nabaling sa kanya ang matalim nitong titig. Malalaman ko rin yung totoo, Bea. Umiigting ang pangang sabi nito at tuluyang lumisan. Nanlulumong sumandal siya sa nakasarang pinto. Bakit sinabi mo na ikaw ang tatay ng mga anak ko, Logan? Pagkawan ay tanong niya sa lalaki. Sorry, I just can't stand seeing you dealing with an old trauma. Kaya ka ba distracted sa trabaho ay dahil kay Aiken? Do you still love him? Inusig na siya nito. Bumuntong hininga siya at tumayo ng tuwid. No, nag-aalala lang ako kasi simula nang makita ni Aiken ang mga anak ko, palagi na siya pumupunta dito. Then move to my house to avoid him. Matiim siyang tumitig kay Logan, ngunit hindi rin niya malaman ang kanyang sasabihin. Nabaling ang kanyang tingin kay Lily na lumabas ng kwarto. Sorry, Bea. Kasalanan ko kung bakit nakita si Aiken at ang mga bata. Hindi ko siya napigilan kasi basta na lang lumapit ng mga bata sa kanya. At siguro napansin ni Aiken ang similarities niya sa kambal. Inusig niya ako kung sino ang ina ng kambal. Hindi naman ako nakapagsinungaling kasi sinabi ni Kelly ang pangalan mo. Paliwanag ni Lily. Wala kang kasalanan, Lily. Makukulit din kasi mga bata at kapag may nagustuhan silang tao, sila mismo lumalapit. Anya, tama ka. Kaya nagpunta ulit dito si Aiken kasi gumala ang kambal sa 4th floor at naroon ang bahay ni Aiken. Nagulat na lang ako pag uwi nila ay kasama na si Aiken. Naisip niya na maaaring ramdam din ng mga bata ang lukso ng dugo kaya mabilis nakapalagayan ng loob ng mga ito si Aiken. Sige na, Lily, baka malate ka na sa trabaho mo. Anya pagkuwan. Umalis naman si Lily. Maya-maya'y lumabas na ng kwarto ang kambal, suot ang ternong pajama na bulaklakin. Bagong damit ang mga yon. Mama Luko, binigay sa amin to ni Tito Ken, itong pantulog. Ang ganda di po ba? Proud pang ani Kelly. Nagpaikot-ikot pa ito. Gusto niyang sermonan ng mga bata ngunit inusig siya ng kanyang konsensya. Ilang taon niyang pinagkait sa kambal ang karapatang makilala ang tatay ng mga ito. Kumain na ba kayo mga anak? Tanong na lamang niya. Opo, at pinagluto po kami ni Tito Ken ng masarap na food. Tugon ni Kendra. Then go to sleep na.
Huwag na kayo magpuyat kasi malapit na ang pasukan. Grade 1 na kayo kaya bawas laro muna. Yes po, Mama. Panabay na sagot ng kambal. Bumalik din sa kwarto ang mga ito. Pumasok naman siya sa kusina at sinundan siya ni Logan. Inalis niya ang food cover sa lamesa at namangha sa mga pagkaing nakahain. Nagluto si Aiken ng paborito niyang buong chicken hamonado. Mukhang hindi mo na mapipigilan si Aiken na mapalapit sa mga anak niya, Bea. Ani Logan. Sa mga bata lang siya may chance, hindi sa akin. Labis ako nasaktan sa nangyari noon. At kung talagang mahal niya ako, hindi siya basta susuko, di ba? Emosyonal niyang pahayag. We both knew that you and Aiken were still immature back then, Bea. And you don't even know how to deal with your emotions. Masyadong mababaw ang dahilan para kamuhian yung isa't isa. Aiken misunderstood the situation between us, and he didn't give you a chance to explain. Bigla na lang siyang nag-hysterical. Then he blamed you for losing your baby, na hindi naman totoo. I understand because of the pressure and pain na umiral sa pagitan ninyo. At obvious naman na pagod noon si Aiken. Pero ang dahilan ko para may galit sa kanya ay valid. Kitang-kita ko siya kasama ang babae. At siguro ang babaeng yun din ang sumagot sa tawag ko. Inaamin ko na sobrang emotional at sensitive ako since nabuntis ako. I confronted Aiken about the woman. But instead of explaining himself, he just blamed me. Ako pa lumabas na masama. Nawala na ako ng kontrol sa emosyon ko lalo na at akala ko'y nakunan ako. Okay, move on. I'm happy that you accepted me as your friend. And I'm happy to see you happy too. Pero kung sakit lang ang idudulot ni Aiken sa'yo, I'm willing to be used just to push him away. Hinarap niya ang binata. No, hindi ako papayag na ma-involve ka sa problema ko, Logan. Sapat nang binigyan mo ako ng magandang trabaho. Mananatili ka rito sa apartment ni Aiken? I searched for him. He's a successful engineer now, and he took over his late brother's construction firm. Ano? Patay na ang kuya ni Aiken? Nawiwindang niyang untag. Yes, sa kumpanya kasi nila ako nagpagawa ng 2-story bar, maging ng bahay ko. Namatay ang kuya ni Aiken 7 years ago. Hindi ko na sinabi sa'yo to kasi baka lalo ka lang ma-depress. Wait, namatay ang kuya niya nung kahihiwalay namin? Naguguluhan na siya. Yes. Kaya siguro depressed din noon si Aiken and perhaps what happened between the two of you was just a misunderstanding. Hindi siya nakakibo at napaluklok sa silya. Unti-unti ay kumalma ang kanyang galit kay Aiken. Kumain muna tayo, Logan. Anya paggawan. Thanks, but I need to go back to the bar. Sige, salamat sa paghatid. Ngumiti lang ang binata at lumisan. Kinabukasan ay maagang nagising si Beatrice dahil sa ingay ng kambal. Napilitan siyang bumangon kahit alauna pa ng hapon ang pasok niya sa trabaho. Kelly? Kendra? Tawag niya sa kambal nang makarating siya ng salas na tanging cream nighties ang suot. Wala pa siyang bra. Wala sa kusina at kwarto ang mga bata nang hanapin niya. Palapit na siya sa main door nang biglayang bumukas. Nagulantang siya nang bumungad sa kanya si Aiken. Aiken? Napapamulagat niyang sambit. Natitigilang sinuyod din siya nito ng tingin. At biglang napako ang titig nito sa gawin ng kanyang dibdib. Nang maalala na wala siyang bra ay nasampal niya sa pisngi ang lalaki. Bastos! Singhal niya sabay talikod dito. Hey, bakit mo ako sinampal? Angal nito. Bakit ka tumitig sa dibdib ko? Wala akong bra. Kasalanan ko man na hindi ka nagsuot ng bra. Na-distract lang ako sa nakabakat mong nipples. And for the record, I've seen your naked body before. I even touched and kissed it. Uminit na ang kanyang bumbunan. Maging ang kanyang mukha nang maalala ang nakaraan nila ni Aiken. At bakit ka narito, ha? Nasaan ang mga anak ko? Naroon sila sa bahay ko at naliligo sa swimming pool. Pinapunta nila ako rito para kunin ang tuwalya nila sa kwarto. Hinarap niya itong muli pero tinakpan na niya ng mga kamay ang kanyang dibdib. At talagang feeling at home ka na, ha? Ano ba pinakain mo sa mga anak ko at ang bilis mo silang nauuto? Ngumisi ito. Katulad mo rin sila na na-inlove sa akin dahil sa chicken hamonado na may cinnamon. Tumikuwas ang kanyang isang kilay. Huwag kang proud, Aiken. Lumabas ka na at susunduin ko ang mga anak ko. Itinulak niya ito sa dibdib sabay sara ng pinto. Bumalik siya sa kwarto at nagbihis ng pulang t-shirt at itim na shorts. Kinuha niya ang tuwalya ng kambal sa kwarto at nagtungo sa 4th floor ng gusali. Namangha siya pagdating sa ika-4 na palapag. Malawak yun at may garden malapit sa swimming pool. Mama, come here! Tawag ni Kendra na nakasakay sa malaking salbabida kasama si Kelly at batang lalaki na tila kaedad lamang ng mga ito. Lumapit siya sa mga to. Mga anak, ahon na riyan, uuwi na tayo. Anya,
Mamaya na po, Mama. Gusto pa naming maligo eh. Nagluluto pa si Tito Ken ng breakfast namin. Ani Kelly. Sa bahay kayo kakain at magluluto ako. Ayaw. Gusto namin dito kasi maganda at may swimming pool po. Pagmamatigas ni Kendra, mas makulit talaga ito. Nabaling ang tingin niya kay Aiken na lumabas ng bahay. Nakasuot lamang ito ng itim na sadong hapit at abuhing shorts. May dala itong tray ng pagkain. Mga bata, ahon na muna. Breakfast is ready. Anito, inilapag sa bilog na lamesa ang mga pagkain. Nilapitan na niya ang lalaki. Aiken, hindi ka ba nag-iisip? Iniiwan mo mga bata sa pool na walang kasamang matanda. Palatak niya. Relax. Someone is watching the kids. Ayun oh. Anito sabay turo sa lalaking nagdidilig ng halaman malapit sa pool. Hindi niya napansin kanina ang lalaki. Kahit na, paano kung paglingat ng lalaki malunod ang mga anak ko? I won't let that happen. Since narito ka na rin, saluhan mo na kami sa almusal. Pinaghila pa siya nito ng silyang gawa sa stainless. Hindi siya umupo at binalikan ng mga bata. Hinila niya ang salbabida ng mga ito. Mama, hindi pa po kami uuwi. Reklamo ni Kendra pero umahon din. Huwag na matigas ang ulo, Kendra. Maaga pa kayong nagbabad sa tubig. Mamaya sipunin na ang kapatid mo. May hika pa naman yan. Binuhat na niya si Kelly na panayambahing. Lumapit din si Aiken at tinulungang makaahon ng batang lalaki. Inisip niya na anak nito ang lalaki dahil may hawig sa mga mata. Tama na ang ligo, Johan. Kanina ka pa nakababad sa tubig. Sermon ni Aiken sa bata. Walang imik naman si Johan na lumapit sa lamesa na may pagkain. Aalis na sana silang mag-iina pero pinigil ni Aiken ang kanang kamay ni Kendra. Ayaw niyo bang kumain ng pancake with strawberries, kids? Tanong nito sa kambal. Gusto po namin, Tito. Sabay na tugon ng kambal. Nagpumiglas na si Kelly sa kamay ni Beatrice kaya pinakawalan niya. Wala rin siyang nagawa dahil sa umuusig niyang konsensya. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. Mama, sama ka po sa amin. Panghihikayat ni Kendra. Don't be selfish, Bea. Your kids deserve freedom and happiness. Ani Aiken, kinukonsensya pa siya. Napasunod din siya sa mga bata dahil hinila siya ni Kelly sa kanang kamay. Hinubaran muna niya ng basang panty ang kambal at binalot ng tuwalya ang katawan ng mga ito. Upo ka rito, Bea. Maya-maya isabi ni Aiken habang hawak sa headrest ang upo ang hinila nito para sa kanya. Umupo naman siya katabi ng kambal. Thanks, Anya. Kain lang kayo. Kukuha lang ako ng dagdag na pagkain at inumin. Paalam ng lalaki. Sinundan niya ng tingin si Aiken na pumasok sa glass door ng bahay. Tinted glass din ang dingding ng bahay kaya hindi kita sa loob. Mama, ang ganda po ng loob ng bahay ni Tito Ken. Ang laki ng TV niya. Eksaherada ang ani Kendra. So, pinapasok din pala kayo ni Aiken sa bahay niya? Anya. Opo, at pinakita niya sa amin yung room niyang malaki. Tugon ni Kelly. Si Johan, anak ba siya ni Aiken? O sisa niya? Ewan po, pero daddy ang tawag ni Johan kay Tito Aiken eh. Tugon ni Kendra. Tinitigan niya si Johan. Iginiit niya na anak nga ito ni Aiken. Nabuhay tuloy ang inis niya sa lalaki. Maya-maya'y bumalik si Aiken dala ang ibang pagkain at inumin. Lumipat si Kelly sa tabi ni Johan kaya si Aiken ang pumalit sa upuan nito. Bakit hindi ka pa kumakain, Bea? Paborito mo ang pancake with strawberry jam toppings, di ba? Anito. Nagbago na ang gusto ko. Umiiwas na ako sa sobrang carbs at mas gusto kong almusal ay oatmeal na may saging. Anya. Nagda-diet ka pa sa payat mo lang yan? Ito na lang ang kainin mo, egg sandwich. Whole grain wheat bread ang ginagamit ko rito. Binigyan siya nito ng sandwich. Hindi pa ako gutom. Please, masama magtampo sa pagkain. Kung tatanggihan mo ang food, iisipin kong mahal mo pa rin ako. Anito, pilyo ang ngiti. Excuse me? Angil niya sabay irap dito. Tumawa pa ito ng pagak. Namiss ko ang pag-irap mo sa akin, babe. Aminin mo, namiss mo rin ako, no? Pinukol niya ito ng mahayap na titig. Huwag kang umarte na parang wala kang ginawang kasalanan sa akin, Aiken. Wait, bakit ba galit na galit ka sa akin, ha? I told you, naiwan ko ang phone ko sa bahay ng kuya ko noon. At binalikan ko lang kaya late ko na nabasa ang chat mo. Huwag ka nang magsinungaling. I saw you with the woman in the hospital. Natigilan si Aiken at kunot noong tumitig sa kanyang muka. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito na nasa lamesa. Tumayo ito at kinuha ang cellphone. Lumayo pa at doon sinagot ng tawag. Nasira na ang mood ni Beatrice at sa inis niya nilantakan niya ang sandwich. Nagustuhan niya yon kaya naubos. Bilisan niyong kumain mga anak, uuwi na tayo at mag-grocery pa tayo.
Anya pagkuwan. Maliligo pa po ulit kami sa pool, Mama. Ani Kendra. Hindi na pwede. Naaabalan niyo ng mga tao rito eh. Ngumuso na si Kendra at hindi na ginalaw ang pagkain. Panay naman ang bahing ni Kelly. Uminom na kayo ng tubig at aalis na tayo. Anya at tumayo. Nakasimangot namang tumayo si Kendra. Ganoon din si Kelly. Pagbalik ni Aiken ay nagpaalam na sila. Wait, hindi pa tapos kumain ng mga bata, Bea. Anito. May pupuntahan pa kami. Alibay niya. Dalhin niyo na lang tong tirang sandwiches para merienda niyo mamaya. Inipon ni Aiken ang mga pagkain sa paper plate at ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya yun at lumisan kasama ang mga bata. Pagdating sa kanyang unit ay pinagbanlaw na ni Beatrice ang mga bata sa banyo. Dumating na rin si Lily mula trabaho. Bea, gusto mo pa ba ng extra job? Kailangan namin ng dagdag sa team namin eh. Ani Lily habang kumakain sila sa kusina. Nagustuhan niya ang sandwich ni Aiken kaya muli siyang kumain. Okay na ako sa sahod ko sa bar, Lily, at saka nakafocus na sa bar niya si Logan. Anya. Okay, pero teka, wala na ba yung bahay niyo sa Tarlac? Naibenta na ang bahay namin dahil sa breast cancer ni Mama, tapos namatay rin siya, kaya pinutos ko na ang offer ni Logan. Ang bait talaga ni Logan, no? Hindi ka man lang ba na-inlove sa kanya? Obvious naman na gusto ka niya. Tipid siyang ngumiti nang maalala na minsan siyang niligawan ni Logan pero mas pinili niyang maging kaibigan lang ito. Naintindihan naman siya ng binata. May kaibigan lang kami ni Logan, Lily. Si Aiken, hindi mo maitatanggi sa akin na may feelings ka pa rin sa kanya, girl. Tudyo nito. Tumawa siya ng pagak. Kahit pa aminin ko na hindi ko nakalimutan si Aiken, malabong maging kami uli. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin napapatawad si Aiken? Pinatawad ko na siya, pero hindi ibig sabihin nun ay mabibigyan ko siya ng chance. Single naman kayo pareho ni Aiken so may chance. Matiim siyang tumitig kay Lily. Paano mo nalamang single pa si Aiken, Lily? Sinabi niya nung nag-usap kami. Imposible yan. May anak siya, si Johan. Yung batang lalaki? Anak niya ba yun? Napadda siya at hindi na matahimik ang kanyang isip na naguguluhan. Napasubo siya ulit ng sandwich. Mag-grocery pala kami ng mga bata. Mamimili rin kami ng mga gamit nila sa school. Pwede mo ba kami samahan, Lily? Yan ay kung hindi ka pa magpapahinga. Anya pagkuwan. Sure. Thanks, maliligo lang ako. Tumayo na siya at pumasok ng banyo. Pagkatapos maligo ay nagsuot ng purple dress si Beatrice. Yun ang naiwang damit niya mula sa regalo ni Aiken. Hindi niya yun maitapon dahil sobrang gusto niya ang kulay. Mama, you're pretty! Puri ni Kelly nang makalabas siya ng kwarto. Thanks, baby. Ang cute niya rin ni Kendra sa ternong maong jumper at white blouse na inside. Anya. Can we go now, Mama? Atat namang tanong ni Kendra na nakaabang na sa pintuan. Sure, wait lang natin ng tita Lily nyo. Nang lumabas ng kwarto si Lily ay umalis na sila. Nagunahan pa ang mga bata sa pagbaba ng hagdan. Nasa second floor kasi ang unit nila. Pagdating sa parking lot ay sinalubong sila ni Aiken na nakasuot ng blue polo shirt at itim na denim pants. Tito Ken! Sabay na sambit ng kambal at sumugod sa lalaki. Hey kids, saan kayo gagala ha? Nakangiting tanong ni Aiken. Bibili po kami ng gamit sa school. Grade 1 na kasi kami kaya sa big school na kami papasok ni Kelly. Ani Kendra. Wow, I'm free today. Samahan ko na kayo sa mall. Sasakay tayo sa car ko. No. Mariing tanggi ni Beatrice. Nabaring tuloy sa kanya ang titig ni Aiken. Napalis din ang ngiti nito. Come on, Bea. Can't you see how excited your kids are? Anito. Siniko naman siya ni Lily sa braso. Pagbigyan mo na mga bata, Bea. Tingnan mo sila. Lumapit na sa kotse ni Aiken. Bulong nito. Inusig na naman siya ng guilt at hindi na nakatutol. Sige, pero ngayon lang to. Anya pagkuwan. Muli namang umiti si Aiken at excited ding pinagbuksan ng pinto ng kotse ang mga bata. Naunang pumasok si Lily sa backseat kasama ng kambal, kaya sa tabi ni Aiken umupo si Beatrice. Ready na ba kayo mga bata? Tanong ni Aiken nang paandarin na nito ang makina ng sasakyan. Opo, drive ka na po, Tito Ken. Ani Kendra. Nagmaniobra naman ng sasakyan si Aiken, pero biglang huminto nang makarating sila sa highway. Bigla namang sumikdo ang puso ni Beatrice nang lumapit sa kanya si Aiken at may 1 pulgada na lamang ang pagitan ng kanilang mga muka. Anong ginagawa mo, Aiken? Nauutal niyang tanong dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso.
Ngumiti ito habang malagkit ang titig sa kanyang mga mata. Akala niya hahalikan siya nito kaya napapikit siya. Relax, ikakabit ko lang ang seatbelt mo. Maya-maya ay sabi nito. Nagmulat siya ng mga mata at inalipin ng hiya nang mapansing nagkabit nga lang ng seatbelt niya si Aiken. Tumikhim siya sabay tulak sa dibdib nito. Magsalita ka kasi kung may kailangan ka, hindi yung basta ka nalang lalapit sa akin. Palatak niya. Humisi ito. Bakit? Natitense ka ba? Aminin mo na bumibilis pa rin ang timok ng puso mo sa tuwing lalapitan kita. That means you're still in love with me. Bulong nito. Napipikon man ay hindi niya maitago ang tunay na daing ng kanyang puso. Mahinang kinurot niya ito sa braso. Huwag kang assuming. Magmaneho ka na nga. Binibitin mo pa ang excitement ng mga bata eh. Angil niya. Okay babe, you sound bossy but I like that. Umayos din ito ng upo at pinausad ang sasakyan. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa backseat. Bihirang nakakasakay sa kotse ang mga ito. 2 beses lang sila sumakay sa kotse ni Logan noon at matagal-tagal na rin. Mama, ganito rin ang car ni Tito Logan, di po ba? Black din yun? Maya-maya ay sabi ni Kendra. Meron ding red car si Tito Logan, Kendra. Ani Kelly. Ginupo na ng kaba si Beatrice nang mapansing nakatitig sa kanya si Aiken. Nabisto na ang pagsisinungaling ni Logan na ito ang tatay ng kambal. So, the twins spilled the truth that Logan isn't their father. Ani Aiken. Whatever the truth is, it's none of your business. Anya. Tamawa ng paggak si Aiken. Do you hate me that much, Bea? Oo. Sandaling tumahimik si Aiken nang mabinbin sila sa traffic. I'm sorry for my immaturity back then, Bea. Maya-maya ay sabi nito sa malamig na tinig. So you realized what you did? Honestly, I still don't understand why you suddenly hated me. You know that I love you so much. Love? Hindi ako naniniwala, Aiken. Na-pressure ka lang nung nabuntis ako dahil sa responsibility. Alam kong inilihim mo sa kuya mo ang tungkol sa atin kasi gusto kanyang ipakasal sa anak ng business partner niya. Yes, but I chose you. I just respect my brother. Kasi since namatay yung parents namin, siya ang tumayong guardian ko. But I didn't let him decide for my future. Kaya mas pinili ko maging empleyado sa construction firm namin at tinanggihan ng company shares ko noon. Okay, pero hindi mo na mababago ang dahilan kung bakit ako nagalit. Ano nga ba kasi ang dahilan? Sinabi ko ng dahilan noon pero binaliwala mo. You cheated on me. Sa oras pa talaga nakamunti ka na ako mamatay. Hindi ko maalala ang sinasabi mo. I never cheated on you, Bea. Ikaw nga ang bigla na lang nagbago tapos malalaman ko may Logan na pala sa buhay mo. Si Logan na nakabundol ng kotse sa akin at dinala niya ako sa ospital. Wala kaming relasyon. What about now? We're friends. Tumawa ito ng pagak. Funny. Matapos kanyang ipahamak, nagawa mo makipagkaibigan sa kanya? Aksidente ang nangyari dahil nahilo ako ng patawid sa kalsada. You misunderstood my behavior changes during my pregnancy. Pero hindi mo naisip na may ambag ka rin bakit hirap ako makatulog noon. You go home late. Minsan umaga ka na umuuwi. Pinapaasa mo ko. Sinabing sabay tayo magdi-dinner. At ako namang si tanga. Hinihintay kita at... Naudlot ang kanyang palatak nang bigla siyang lapitan ni Aiken at siniil ng halik sa mga labi. Saglit lamang ang halik ngunit puno ng emosyon. I'm sorry. I'm miserable before and immature. You're right. It's all my fault. I worked hard for a company to prove my brother that I don't need company shares and I will not sacrifice my happiness for a business merger. I chose you over fortune and instant success. But I didn't notice I was pushing you away. I'm really sorry, Bea. Emosyonal nitong pahayag. Napaluha na. Mabuti na lamang nakahinto pa ang kotse dahil sa traffic at dahil sa sinabi ni Aiken ay biglang nahimasmasan si Beatrice. Napagtanto niya na tama si Logan. Ang nangyari sa kanila ni Aiken ay malaking misunderstanding lamang. Mama, bakit kayo nag-aaway ni Tito Ken? Tanong ni Kelly. Marahang itinulak niya sa dibdib si Aiken at nilingon ng mga bata. Sinipat din niya si Lily na nakangiti. Malamang ay dinig nito lahat ng pinag-usapan nila ni Aiken. Hindi kami nag-aaway anak, nag-uusap lang kami. Palusot niya. Pero bakit mo nag-cry si Tito Ken? Ani Kendra, tumayo pa ito at sinilip ang mukha ni Aiken. Nagpunas naman ng luha si Aiken gamit ang kamay. Napuwing lang ang mata ko, Kendra. Umayos kayo ng upo. Anito, muli ring nagmaneho. Tumahimik na rin. Pagdating sa mall ay mas pinili ng kambal na kumapit sa mga kamay ni Aiken. Wala nang magawa si Beatrice upang mapigil ang closeness ng mag-aama.
So, paano may papaliwanag ang eksena niyo kanina ni Aiken sa kotse, Bea? Ani Lily nakasabay niya sa paglalakad. Napabuga siya ng hangin. Hindi ko na alam, Lily. Bumalik ang sakit sa puso ko, pero bumalik din ang feelings ko noon kay Aiken. Habang itinataboy ko siya, lalo akong inuusig ng konsensya ko na para bang ako ang may nagawang mali kung bakit kami naghiwalay. Anya na nanikip ang dibdib. Sinabi ko naman sa iyo noon na bigyan mo ng chance si Aiken na mag-usap kayo ulit. Pareho lang kayong nagpapataasan ng pride eh. Alam mo, kaya ayaw ko rin itaboy si Ken kasi ramdam ko na mahal ka niya. Saksi ako sa pagsisimula ng relasyon niyo. Pero simula nung nabuntis ka, pansin ko na pareho kayong lumalamig sa isa't isa. Naintindihan ko naman kasi buntis ka. Si Aiken subsub sa trabaho at pag-aaral at sabi nga niya pinipressure siya ng kuya niya. Tapos pareho pa kayong immature noon. Please, tama na. Ayoko nang pag-usapan ng nangyari noon kasi bumabalik lang ang sakit. Pigil niya sa kaibigan. Okay, pero ito na ang chance mo para bigyan ng maayos na closure ang nakaraan niyo ni Aiken. Kasi kung iiwasan mo lang siya, hindi ka makakaahon sa sakit ng nakaraan. Uusigin ka lang nito. Kalaunan ay naisip niya na tama si Lily. Kahit naman anong iwas niya kay Aiken ay patuloy silang pagbubuklod din ng kanilang mga anak. Salamat sa payo, Lily. Sabi na lamang niya at binilisan ang paglalakad. Nahabol din nila si Aiken na pumasok sa bookstore kasama ang mga bata. Mga anak, mamaya pa tayo mamimili ng school supplies nyo. Mamimili muna tayo ng damit tapos mag-grocery pa. Kausap niya sa mga bata. Gusto ko na po bumili ng gamit sa school, Mama. Pilit ni Kendra, ayaw na bumitiw sa kamay ni Aiken. Ako rin, Mama. Kasama naman po namin si Tito Ken. Ani Kelly. Humalakip-kip siya at tinitigan ng matalim si Aiken. Nginitian pa siya nito. Don't worry, babe. I can take care of our kids. Anito. Pinandilata niya ito ng mga mata. Ang galing mo talaga magmanipula sa isip ng mga bata, no? Pero sige, iiwan ko sila sa'yo. Pero once napahamak sila, mananagot ka. Nilapitan pa siya nito. See? You can't push me away, Bea. I could feel your heartbeat when I kissed you. At once napatunayan ko na ako talaga ang tatay ng kambal. I swear, you can't get away with this. Your lies made me feel more desperate. Mas gigil nitong bulong sa kanyang tenga. Banayad pa nitong napisil ang kanyang baywang. Napapiksi siya at itinulak ito sa dibdib. Pagkuwan ay dumukot siya ng pera mula sa kanyang shoulder bag at binigyan ng 3,000 si Aiken. Konting school supplies lang naman ang kailangan ng mga bata, kasya ng 3,000. For grade 1 ang bilhin mo at wag mo silang sundin kung may napiling bagay na hindi naman kailangan. Anya. Hey, ako na magbabayad. Pilit nitong ibinabalik sa kanya ang pera. Ipinilit din niya sa kamay nito ang pera pero nagulit siya nang bigla siya nitong niyakap. Ay, Ken, ano bang ginagawa mo? Angin niya. Pilit itong itinutulak sa dibdib. Don't move. Ibabalik ko lang ang pera mo. Bulong nito pero pinapasok na ang pera sa kanyang bag. Mag-shopping ka na. See you later, babe. Anito at lumayong pangiti-ngiti. Hindi na siya nakaimik nang umalis si Aiken at hinabol ang kambal na tumatakbo patungo sa estante ng mga lapis. Napangiti siya bigla nang masaksihan ang saya ng kanyang mga anak. Tara na sa 3rd floor, Bea. Naroon ang mga damit. Pagkuwan ay yaya ni Lily. Sumunod na lamang siya rito. Pagkatapos mamili ng damit at bag ng mga bata, ay lumipat naman sila sa grocery. Nandito na ang mga bata at si Aiken, Bea. Ani Lily nang makarating sila sa pwesto ng mga gulay at prutas. Napalingon siya sa likuran kung saan ang kambal na namimili ng prutas. May cart din ang mga ito na marami ng laman. Ano naman kayang pinagdadampot nila? Naspoil na sila ni Aiken. Maktol niya. Hayaan mo na sila. Kung ako sa'yo, sasabihin ko na sa mga bata na si Aiken talaga ang tatay nila. I'm sure lalo silang matutuwa. Ani Lily. Pinandilata niya ng mga mata ang kaibigan. Mama, you're here! Ani Kelly nang makita siya. Tumakbo na ito sa kanya at yumakap. Ano naman ang pinapabili niyo sa daddy niyo, ha? Tanong niya. Sinong daddy, Mama? Takang tanong ni Kelly. Tumingala pa sa kanyang muka. Natigilan siya nang mapagtanto na nadulas ang kanyang dila. Hindi na siya nakasagot nang lumapit din sa kanila sina Aiken at Kendra. Mama, binilhan kami ni Tito Ken ng maraming fruits at saka sabi niya favorite mo rin ang pongkan. Ito oh. Ani Kendra, itinaas pa ang maraming pongkan na nasa pulang net. Lumapit naman siya sa cart ng mga ito at isa-isang tiningnan ng laman. Napahilot siya sa sentido nang makita ang malaking pouch ng whole grain oats. Sa'yo raw po yan, Mama.
Kasi sabi ni Tito Ken gusto mo yung breakfast. Ani Kelly. Hinarap niya si Aiken at pinandilatan ng mga mata. Anong ibig sabihin nito, Aiken? Spoiling my kids is okay, but not me. Anya. Hey, I'm doing this to start over with you. Sigurado ka na may sisimulan tayo? Yes, I have proof and reason to start over, and you can't stop me. Anong proof, Aber? Lumapit pa si Aiken at dinukot ang cellphone nito sa bulsa ng pants nito. May pinakita itong picture ng document sa kanya. These documents are related to your medical records before, and you didn't have a miscarriage. Ang assistant ko ang nag-iimbestiga, and this test result is the proof that the twins are mine. Proud na nito. Nawindang siya nang makita rin ang picture ng DNA test result ni Aiken at ng kambal. Positibo yun. Kailan ka nagpa-DNA test? Balisang tanong niya. Noong unang kita ko sa mga bata, nagduda na ako. Tinanong ko noon si Kendra kung nasaan ang tatay nila, at sabi niya hindi pa nila nakita. So I never believed Logan was the father. Kinuhaan ko ng hair sample ng kambal at dinala sa ospital. Pinadala lang sa akin ng assistant ko ang picture ng result. Napabugan ng hangin si Beatrice. Wala na nga siyang dahilan para magsinungaling kay Aiken. Ang problema niya ay kung paano ipapaliwanag sa mga bata ang tungkol sa tatay ng mga ito. Sinabi lang niya noon na nasa malayo ang tatay ng mga to. So what? Wala rin namang magbabago kahit ikaw ang tatay ng kambal. May anak ka na, Ken. What? Anong anak mo ang pinagsasasabi mo? Nakakahalata na ako sa iyo, Bea, ah. Kung ano-ano binibintang mo sa akin na hindi ko maintindihan. May iritasyon tanong nito. Si Johan, tinatawag ka niyang daddy. Tumawa ito ng pagak. Johan is my nephew. Anak siya ng kuya ko. Nawindang siya. So, totoong single ka pa? Yes, I never got married. But you have another woman behind my back. Nangunot na ang noon ni Aiken at hindi makapagsalita nang dumating si Logan at inabala sila. Nag-chat kasi ito at inalam ko nasaan sila. Sinabi niya ang lokasyon kaya napadpad na ito roon. Tapos na ba kayong mamalengke, Bea? Tanong ni Logan. Patapos na, magbabayad na rin kami sa counter. What about the kids' school supplies? Hindi siya nakasagot nang umapila si Aiken. Nakumpleto ka ng school needs ng mga bata. Magbabayad na rin kami ng grocery sa counter. Anito habang tulak ang cart. Sumunod din dito ang kambal na walang awat sa pagtuturo ng paninda. What's the meaning of this, Bea? Are you and Aiken together now? Usisa ni Logan nang maglakad na rin sila patungong counter kasama si Lily. Wala na akong choice, Logan. Alam na ni Aiken ang totoo. Nag-imbestiga siya at nagpa-DNA test. So, ano na ang plano mo ngayon? I think panahon na para bumawi ako sa mga bata. Deserve nilang makasama ang tatay nila. Pero sabi mo may anak si Aiken. Mali ang akala ko. Pamangkin lang pala niya ang bata at hindi siya nagpakasal. Ang hindi ko lang sure ay kung wala na ba talaga siyang affair sa babaeng nakita ko noon. Do you mean you will give him a chance? Kung mapatunayan kong seryoso siya sa akin, I will give him a chance. Biglang napahinto si Logan kaya huminto rin sila ni Lily at hinarap to. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. I knew it. Kaya tinanggihan mo ang paniligaw ko dahil mahal mo pa rin si Aiken. Tama? Usig nito. Inusig naman siya ng konsensya, ngunit hindi na niya masaway ang dikta ng kanyang puso. I'm sorry, Logan. Ikaw nang may sabi na mababaw ang dahilan ng hiwalayan namin noon ni Aiken at pareho pa kaming immature noon. At inaamin ko na hindi ko siya basta nalimot, lalo na nung dumating sa buhay ko ang kambal. Bawat titig ko sa mga mukha nila, naiisip ko si Aiken. I know deep inside my heart that I could not just throw away my past with Aiken. He's the only man I loved, and I know I still love him. If that makes you happy, I will support you. Ang mahalaga ay hindi ka na nasasaktan. Salamat, Logan. Promise, hindi ko nahahayaang masaktan ako ulit. Aasahan ko yan. Ngumiti na ito. Pagkawan ay lumapit na sila sa counter. Pagkatapos magbayad ay umuwi rin sila. Sumama sa apartment si Logan dahil may pag-uusapan sila tungkol sa bar. At pagdating ng bahay ay nagboluntaryo si Aiken na magluto. Ako nang tutulong kay Aiken sa pagluluto, Bea. Mag-usap na lang kayo ni Logan. Ani Lily. Tumango naman siya. Pagkawan ay niyaya niya si Logan sa balcony na merong lamesa at mga upuan. At habang nag-uusap sila ay biglang dumating si Aiken. Babe, anong gusto mong ulam? Tanong nito sa kanya. Natitigilang nilingon niya ito. Ikaw ang bahala. Alam mo naman kung anong gusto ko. Anya. What about sweet and sour chicken? Okay, wag mo lang lagyan ng pinya. Hindi rin gusto ng mga bata ang pinya. Sige. Umalis din ito.
Nabaling naman ang kanyang atensyon kay Logan na nakangiti. Bakit? Amused niyang tanong. Your feelings toward Aiken comes out naturally, Bea, at wala na akong nakikitang galit. Maybe it's what your heart wants since then, and you were just blinded by pride and pain. Anito. Napailing siya. Tama ka. Kaya naiinis ako sa sarili ko, Logan. Sa kabila ng ginawa noon ni Aiken, naniniwala pa rin ako na mabuti siyang tao. Mahal ko siya kaya ganun ako kadaling lamunin ng sakit at galit nang makitang may kasama siyang ibang babae. Naintindihan ko, but everything has a reason, and some are just coincidences or misunderstandings. Pain can easily blind us, and once emotions trigger, our mind can't do anything about it. Once kumalma ang emosyon, saka lang natin marirealize na may maling desisyon pala tayong nagawa. Tipid siyang umiti. Totoo yan, Logan. Mahirap talagang magdesisyon kapag umiiral ang galit. And we end up making more mistakes. Siguro nga ay may mali sa sitwasyon namin noon ni Aiken. You can start making it up to him, Bea. It's not too late. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Saktong natapos ang meeting nila ni Logan ay nakapagluto na ng tanghalian sina Aiken. Sabay na silang kumain lahat kasama si Logan. Isang linggo pa ang lumipas, napadalas lalo ang pagbisita ni Aiken sa mga bata at nagulat si Beatrice nang daddy na ang tawag dito ng kambal. Mama, totoo po ba na si Tito Ken ang daddy namin? Tanong ni Kelly nang magkasalo sila sa hapunan. Oo nga kasi Kelly, sinabi na nga yun ni daddy eh. Di ba po mama? Ani Kendra. Oo Kelly, si Aiken ang daddy nyo. Pag-amin niya. Paano po yun? Siya po nawawala naming daddy? Curious pa rin tanong ni Kelly. Likas na talaga rito ang curiosity at hindi titigil sa pagtatanong hanggat hindi nakukuha ang gustong sagot. Si Kendra naman ay more on observation at nagugulat na lamang siya, marami na itong alam. Sorry mga anak, matagal kasi kaming naghiwalay ng daddy nyo at may pinag-awayan kami noon. Sabi niya. What about now mama? Nag-aaway pa rin po ba kayo ni daddy? O sisa ni Kendra. Hindi siya nakasagot nang biglang may kumatok sa pinto. Si daddy na yon! Sabay pagtili ng kambal at nagunahan pa sa pagtakbo patungong pintuan. Maya-maya ay narinig na niya ang boses ni Aiken, kasama na ito ng kambal na bumalik sa kusina. May pasalubong ako, kids. Your favorite strawberry cupcakes. Ani Aiken, inilabas mula sa paper bag ang box ng cupcake. Tawang-tawa naman ang kambal at excited na pinagbuksan ang box sa tatay ng mga ito. Mamaya niyo nakainin yan mga anak, ubusin niyo muna ang food niyo. Saway ni Beatrice sa kambal. Tama ang mama niyo, kids, sabi ni Aiken. Sumunod naman ang mga bata at muling umupo. Tatayo sana si Beatrice upang ikuha ng pagkain si Aiken pero pinigil siya nito. Don't bother, babe. Kumain na ako sa office. Nag-overtime kasi ako. Anito. Hindi ako nagluto pero isinama kita sa pagkain binili ko sa restaurant ni Logan. Anya. Thanks. Itatabi ko na lang ang food at iinitin ko bukas. Pero pwede bang dito ako matulog ngayon? Sino kasama ni Johan sa bahay mo? Naroon ang yaya niya. Nasaan pala ang mami ni Johan? Nakakulong ang mami niya. Pinakulong siya ni kuya nung natuklasang na may ito ng documents para mailipat sa account nito ang 10 million mula sa kumpanya. Mabuti, nahuli siya kaagad at hindi natuloy ang transfer ng funds. Marami rin siyang kalokohang natuklasan ni kuya. Grabe pala. Paano nga pala namatay ang kuya mo? Dahil sa car accident, ay natake ng vertigo noon si kuya habang nagmamaneho. Natuklasan din na may brain tumor siya. Pero bago siya namatay, nagpagawa na siya ng last will. Iniwan niya sa akin ang kalahating shares ng kumpanya at ang kalahati ay kay Johan. Pinagkatiwala niya sa akin ang custody ng bata. Ibig sabihin na nung naghiwalay tayo namatay ang kuya mo? Yes, pero hindi pa tayo hiwalay ay sinabi na niya sa akin ang problema. Kaya pinipilit niya ako na tanggapin ang shares ng kumpanya. Matagal na pala niyang nabisto ang kalokohan ng asawa niya. Nag-file na ng annulment si kuya bago siya namatay. Kaya walang karapatan ng asawa niya sa lahat ng ari-arian niya. Lalo at may prenuptial agreement sila. So, ikaw na pala ang tumatay yung tatay ni Johan? That's right. Dahil sa natuklasan ay tuluyang naglaho ang galit ni Beatrice kay Aiken. Buo na rin ang kanyang pasya na bigyan ito ng chance. Maiba ako, babe. Totoo bang namatay na ang mama mo? Nabanggit kasi ni Kendra na wala na silang lola. Maya-maya'y usisa ni Aiken. Oo, last year lang. Na-diagnose siya ng breast cancer. Lahat ng naipundar niya bilang OFW napunta lang sa pagpapagamot niya. Pati house and lot namin sa Tarlac na ibenta. Kaya pala bumalik ka rito? Bumalik ako rito para mahanap si Papa.
Huling text kasi niya sa akin ay dito siya sa Taguig nakatira at may car auction business siya. Hindi mo pa pala siya nahanap? Hindi kasi hindi na makontak ang number niya. I know where he is. Nagpagawa siya ng 10-story condominium sa amin. Talaga? Bigla siyang nasabik. Aware siya na mayaman ang kanyang ama pero nabuntis lamang nito ang mama niya noong kasal pa ito. Pero hiwalay na umano ito sa asawa at walang anak. Samahan mo ako kay Papa Ken, please. Samo niya sa binata. Sige, puntahan natin siya bukas ng umaga. Kinabukasan din ng umaga ay sumama si Beatrice kay Aiken upang puntahan ng kanyang ama. May pasok na sa school ang mga bata kaya hindi nakasama. At pagdating sa car auction office ay sinalubong sila ng matabang Ginoo na nakaupo sa wheelchair. Siya ang papa mo, Bea. Pero na-stroke siya kaya hindi na makatayo. Ani Aiken nang lapitan nila ang Ginoo. Nag-iba na ang mukha ng Ginoo dahil namuti ang buhok at tumaba. Nilapitan na niya ito at nagpakilala. Papa, naaalala niyo pa po ba ako? Ako si Beatrice, anak mo kay Mama Rosario. Pakilala niya. Napangiti ang Ginoo at bigla siyang hinila sa kanang kamay. Napayakap naman siya rito. Anak, ikaw nga yan. Sorry, hindi na ako nakatawag ulit sa mama mo. Sabi kasi niya huwag na akong tatawag ulit. Nawala rin ang SIM card ko. Ani Morgan, ang kanyang ama. Naintindihan ko po. Ayaw talaga ni Mama na ipilit ko ang sarili ko sa inyo kahit hiwalay na kayo ng asawa niyo. Hindi bale. Ikaw lang naman ang anak ko. Sa last will ko, pangalan mo nakalagay na tagapagmana ko. Lipat ka na sa bahay, anak. Opo, pero hindi pa ngayon. May anak po akong kambal at nag-aaral. Babalik po ako next week para makapag-usap tayo ng maayos. Tumango ang Ginoo. May duty pa siya sa bar kaya hindi siya nagtagal. Ihatid mo na lang ako sa bar, Aiken. Doon na ako magbibihis. May dala naman akong damit. Anya, nang lula na sila ng kotse nito. Okay, anong oras naman ang out mo sa trabaho mamaya? Anito, nagmaniobra na ng sasakyan. Mag-host kami ng party kaya aabutin ako ng 9. Susunduin na kita. Ikaw ang bahala. Pagdating sa bar ni Logan ay hindi kaagad nakababa ng kotse si Beatrice nang hawakan siya ni Aiken sa kaliwang kamay. Bakit? Takang tanong niya at natitigan sa mga mata ang binata. Since you're not pushing me away, can we start our new relationship, Bea? Seryosong anito. Bumuntong hininga siya. Ang totoo, ayaw ko na ring lingunin ang nakaraan. Panahon na para makabawi ako sa kambal at iparana sa kanila ang buong pamilya. Do you mean you're giving me a chance? Yes, but let's go with the flow without forcing it. I want to start over with less pressure. Okay, I got your point. Don't worry, hindi kita pipilitin. Basta ganito lang tayo. Walang away, walang iwasan. I agree. Magtatrabaho na ako. Binuksan na niya ang pinto. Kung kailan pababa siya ay muli siyang pinigal ni Aiken sa braso at pinihit paharap dito. Hindi siya nakahuma nang siilin siya nito ng marubdob na halik sa mga labi. Bugso ng damdamin ay bigla siyang napatugon. I love you, Bea. I never stop loving you. Without you in these past 7 years, my life is useless. Para bang nabubuhay na lang ako para tuparin ang pangako ko kay kuya. To save the company and take care of his son. But every night when I'm alone, I feel like I'm half dead lying on my bed, letting my tears flow like an endless river. I missed you so much. Emosyonal nitong pahayag pagkatapos ng halik. Ginunita rin ng kanyang isip ang taong lumipas na naglalamay siya sa lungkot at sakit. Nagbabadya na ang kanyang pagluha ngunit dagli niyang pinigil. Umuwi ka na muna, Ken. Tawagan mo na lang ako kapag nasundo mo na sa school ang mga bata. Anya habang pababa. Okay. Isinara na niya ang pinto ng kotse at pumasok sa bar. Alas 7 na ng gabi natapos ang trabaho ni Beatrice at doon na rin siya kumain sa restaurant ng hotel ni Logan kasama ito. Naghihintay pala sa'yo sa bar si Aiken, Bea. Ani Logan. Patapos na rin silang kumain. Kanina pa ba siya ron? Oo, at pagdaan ko ron, nakita ko siyang umiinom ng alak. Sige, pupuntahan ko siya. Tumayo na siya. Teka, kailan ka pala lilipat sa bahay ng tatay mo, Bea? Pagkuwan ay tanong ni Logan. Next week. Kailangan kong tulungan sa business niya si Papa. If you need help for your father's company, just tell me. At anytime ay pwede ka pa rin magtrabaho rito. Salamat, Logan. Pero nariyan na si Aiken. He's willing to help me. Okay. Pagkuwan ay iniwan na niya ang binata. Pagdating niya sa bar counter ay nadatnan niya si Aiken na tumutunggan ng cocktail. Pinigil na niya ito. Bakit ba naglalasing ka, ha? Magmamaneho ka pa. Sermo niya rito. Hey babe, hindi pa ako lasing. Kaya ko pang mag-drive.
Anito pero namumula na ang pisngi. Tama na yung yabang. Tayo na riyan at uuwi na tayo. Inakay na niya ito patayo. Sumunod naman ito. Tuwid pa naman itong maglakad. Hindi pa nga ako lasing, babe. Napasubo lang akong uminom kasi nilibre ko ang isa sa kliyente ko. Oo na, hindi ka nalasing. Pero kumain ka na ba? Kumain na ako bago umalis ng apartment kasama ang mga bata. So matutulog na lang pala tayo. Kumain na rin ako. Anong matutulog? May gagawin pa tayo. Oo, maliligo. Amoy alak ka eh. Pagdating sa kotse ni Aiken ay kaagad itong umupo sa harap ng manibela. Tumabi naman siya rito. Sure ka na kaya mong mag-drive? Ayoko pang mamatay, Ken. Anya pagkuwan. I can. Trust me, okay? Binuhay na nito ang makina ng sasakyan at nagmaniobra. Nakainom din siya ng cocktail kaya ginupo siya ng antok. Nakaidlip siya sa biyahe. Nagising lang si Beatrice nang buhat na siya ni Aiken. Nagulat pa siya at nagpumiglas. Ibaba mo nga ako, Aiken. Asik niya. Kalma, hindi kita dadalhin sa kung saan. Anito. Pumanik na ito sa hagdanan. May susi ito ng apartment niya kaya nabuksan ito ang pinto. Diretso ang pasok nila sa kanyang kwarto. Maliligo lang ako. Dito ako matutulog Anito nang maihiga siya sa kama. Nang pumasok ng banyo si Aiken ay bumangon siya at sinundan ito. Hindi ito naglock ng pinto kaya nakapasok siya. Nagulat pa ito nang makita siyang lumapit sa shower. Hey, bakit narito ka na, babe? Amused nitong tanong habang naghuhubad ng kamisetang itim. Maliligo rin ako, no? Naghubad na rin siya ng blouse. Then let's take a bath together. Napatili siya nang lapitan siya nito na wala ng saplot sa katawan. Nang umatras siya ay bigla naman siyang nadulas. Mabuti at nayakap siya ni Aiken. Ngunit nang maglapat ang kanilang hubad na katawan ay inalipin naman siya ng tukso. I missed you, Bea. I'm always thinking about this moment to touch you again. Anas nito habang palapit ang mga labi nito sa kanyang bibig. Miss na miss din kita, Ken. Tura niya nang maghari na rin ng emosyon sa kanyang sistema. At nang siilin siya nito ng halik ay walang pag-aatumili siyang tumugon. Ang marubdob nilang halikan ay naging mitsa upang angkinin nila ang isa't isa pagkatapos ng maraming taon na nagkawalay. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Beatrice. Nakaalis na si Aiken at hinatid sa school ang mga bata. Bumangon na siya at nagtungong kusina. Good morning, Bea. Nakangiting bati ni Lily na nakaupo sa harap ng lamesa at kumakain. Narito ka na pala, Lily. Naabutan mo ba mga bata kanina? Anya, nagsalin siya ng mainit na tubig sa baso mula sa thermos. Oo, pero paalis na sila. Sabi pala ni Aiken, baka hapon na siya makauwi mamaya. Ikaw na raw ang susundo sa mga bata. Half day lang naman ang pasok nila. Nabasa ko rin ang text ni Aiken. Kumain ka na. Si Aiken na nagluto ng almusal. Pancake na gawa sa utsang niluto niya. May saging din. Napangiti siya. Talagang ginawan siya ni Aiken ng mas healthy version ng pancake. Kumain na rin siya. So, kayo na ba ulit ni Aiken, Bea? Maya-maya ay usig ni Lily. Malapad siyang umiti nang maalala na opisyal na niyang tinanggap ulit si Aiken matapos ang mainit na tagpo kagabi. Oo, may choice pa ba ako? Napapiksi pa sa kilig si Lily. Mabuti naman. Paano yan? Lilipat ka na sa bahay ng tatay mo kamo. Mapapalayo kayo kay Aiken. Nagkasundo na kami ni Aiken na kung lilipat ako sa bahay ni Papa, doon din siya titira. Pauupahan na lang daw niya yung bahay niya rito. Paano pamangkin niya? Sabi niya nakalaya na raw ang nanay ng bata. Papayagan niya na makasama ng nanay si Johan, pero may kasunduan sila. Mabuti naman para makapag-focus sa inyo si Aiken. So, kailan niya balak magpakasal? Muli siyang ngumiti at nasabik sa usaping kasal. Hihintayin ko ang desisyon ni Aiken, Lily. Okay, ako na pala magsusundo sa kambal. Pupuntahan mo pa kamo ang papa mo. Oo nga pala. Salamat, Lily. No worries. Pagkatapos kumain ay naligo na siya. Nang makapagbihis ay kaagad umalis si Beatrice lula ng taxi. Nagpahatid siya sa kumpanya ng kanyang ama. Dumalo siya sa meeting at opisyal siyang pinakilala ng Ginoo sa mga empleyado. Kailan ka lilipat sa bahay ko, anak? Tanong ni Morgan pagkatapos ng meeting. Nauutal pa rin itong magsalita. Next week po pa, pero magsisimula na ako magtrabaho sa kumpanya mo. Anya. Mabuti. Ma-check up po ko sa doktor ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Sige po. Tinawag na ng Ginoo ang driver nito at nagyayang umalis. Sumama siya sa ospital at inalam din ang status ng kalusugan ng kanyang ama. Pagkatapos ng check-up ay hinatid pa niya sa bahay nito ang kanyang ama.
Aalis na ako pa. May duty pa kasi ako sa bar ng kaibigan ko. Paalam niya sa Ginoo nang maihatid ito sa kwarto nito. Ihahatid ka na ng driver ko, anak. Okay po. Bago umalis ay nilibot muna niya ang 2 palapag na bahay. 5 oras lamang ang duty ni Beatrice sa bar at habang pauwi siya luna ng taxi, ay nabasa niya ang chat ni Aiken. Pinapupunta siya nito sa bahay nito at may sorpresa umano ito. Pauwi na raw ito. Pagdating niya sa apartment ay nadatnan niya si Lily sa kusina at kumakain. Dumaan dito kanina si Aiken, Bea. Naghatid lang ng ulam ng mga bata. At sabi, puntahan mo raw siya sa bahay niya. Tapos na pala kumain ng kambal at nasa kwarto na. Sige, magbibihis lang ako. Pumasok siya ng kwarto at nagpalit ng pulang dress na luma pero hindi pa naman kupas. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa ika-4 na palapag, sa bahay ni Aiken. Diretso ang pasok niya sa nakabukas na glass door ng bahay. Ngunit habang palapit siya sa dining area, ay dinig niya ang boses ng babae. Saktong pagpasok niya ay namataan niya si Aiken na may babaeng kayakap. Aiken? Gulat niyang sambit. Nagulat din ito at biglang pinaupo sa sili ang babae. Bea, kanina ka pa ba? Balisang tanong nito. Ginupo na ng kirot ang kanyang puso nang matitigan ng mukha ng babae. Otomatikong naalala niya ito, at ito ang babaeng kasama noon ni Aiken sa ospital. So, ito ang sorpresa mo sa akin? Ang buhayin ng sakit na iniwan mo sa puso ko noon? Anya na may pait sa tinig. No, malang iniisip mo, babe. Akmang lalapitan siya nito, ngunit marahas niya itong itinulak sa dibdib. Magsisinungaling ka pa ba? Ang babae niya nang nakita ko noon sa ospital na kasama mo at hinalikan ka pa nga. Kinalimutan ko na yun kasi mahal kita. Pero umunit ka pa. Nilamon na siya ng galit. Natigilan din si Aiken at tila may naalala. Nakita mo ako noon sa ospital? Oo, last na to. Hindi na ako magpapakatanga ulit. Iiwan ko kay Lily ang bayad ko sa upa. Aalis na kami ng mga anak ko. Pagkawan ay patakbo siyang lumabas. Bea, wait! Pigil ni Aiken pero binilisan pa niya ang takbo. Pagdating sa kanyang apartment ay saka pa lamang tuluyang lumaya ang mga luha ni Beatrice. Bea, ano nangyari? Balisang usisa ni Lily nang makasalubong siya sa salas. Lilipat na kami ng mga anak ko sa bahay ni Papa Lily. Iiwan ko sa ang bayad dito sa apartment. Anya at dumiretso sa kanyang kwarto. Nag-empake siya ng gamit. Ngunit iilang damit pa lamang ang naisilid niya sa maleta ay biglang dumating si Aiken at pinigil siya. Don't do this, Bea. I won't let you leave again. Natatarantang pigil nito. Itinulak niya ito sa dibdib. Wala kang karapatang pigilan ako, Aiken. Aalis kami ng mga bata. So you're still thinking I'm betraying you all this time? Gumaralgal ang tinig na saad nito. Then how can you explain it to me? Ang babaeng yun kanina, siya ang babaeng dahilan ng hiwalayan natin noon. You mean si Divina? So, Divina pala ang pangalan ng babaeng yun. Hindi ko nakalimutan ng mukha niya. Siya rin yung sumagot sa tawag ko sa'yo noon, ano? Napahilot sa sentido nito si Aiken at malutong na nagmura. Sorry, I thought you didn't notice us before. At ngayon na-realize mo na ang mali. Inaamin ko, may mali ako kasi naging confident ako na walang gagawing masama sa akin si Divina. She's my late brother's ex-wife, nanay ni Johan. Late ko na rin natuklasan noon na gusto pala niya ako. Pinakasalan niya ang kuya ko dahil sa pera and to get close to me. Ano? Totoo ba yan? Unti-unti ring kumalma ang kanyang galit. Yes. Before I read your chat, my brother asked me to come to his house. Naroon si Divina at kasama namin na nag-usap. I left my phone on the table while charging and I went to the bathroom. Naligo rin ang kuya ko nun at pagbalik ko ay hawak na ni Divina ang phone ko. Sabi niya may tumawag pero unregistered number daw. Wala rin ako nakitang tawag mo sa call history. Maybe Divina deleted it. Automatic kasing nag-a-unlock ang phone ko once may tumawag. At nung paalis na ako, biglang nagreklamo si Divina na masakit ang puso niya. 7 months pregnant siya noon kay Johan. Hindi makapag-drive ang kuya ko kasi may injury siya sa kanang braso. Kaya nakiusap siya na ihatid ko sila ni Divina sa ospital. May tumawag kay kuya kaya ako naghatid kay Divina sa tanggapan ng OB. Nung naalala ko ang phone ko na naiwan sa bahay ni kuya, umalis ako pero sinundan ako ni Divina palabas. At nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan. I pushed her away and I went back to my brother's house. Saka ko lang nabasa ang chat mo kaya bumalik ako sa ospital. But I saw you hugging Logan and I misinterpreted it. Pagod din ako noon at stress, lalo at nadiscover ko ang modus ni Divina. Mahabang kwento nito at paliwanag. Nanlulumong lumuklok sa gilid ng kama si Beatrice. Pero valid pa rin ang galit ko. Divina tried to seduce you
And now she has done it again. Dapat hindi pa siya lumabas ng kulungan. Hindi pala siya nagbago. Gigil niyang palatak. Tinabihan din siya ni Aiken. It's my fault, babe. I didn't notice Divina's obsession with me. Hindi ko rin ine-expect na pupunta siya sa bahay ko ngayon. Kahapon pumunta rin siya at nag-usap kami tungkol kay Johan. Nagkasundo kami na papayagan ko si Johan na tumira kasama niya sa bahay ni Kuya. Pero may gwardiya sila. Bumalik siya at kukunin daw ang gamit ni Johan. At habang nag-uusap kami, nahilo siya kaya inalalayan ko. Pero bigla niya ako niyakap. Promise, nothing happened between us, Bea. Sinadya siguro ng babaeng yun na mahilo kunwari para makalapit sa'yo. Hindi siya magtatagumpay. Last chance na niya to para patunayang nagbago na siya. Naawa lang ako sa kanya at kay Johan kaya pumayag ako na magkasama sila. Pero once may nagawa siyang kalokohan, ibabalik ko siya sa kulungan. Tuluyan din siyang kumalma at napayakap kay Aiken. Sorry Ken, na-trauma na ako sa nangyari noon at hindi ko na kayang maulit yun. Humihikbing Anya. Promise, no more misunderstanding, babe. Kung gusto mo nang lumipat sa bahay ng papa mo, walang problema. Sasama ako. Sige, pero paano si Johan? Baka hindi siya maalagaan ni Divina ng maayos. She's obviously mentally unstable. At baka maghabol pa rin siya sa mana ng bata. Wala siyang karapatan sa mana ng bata. Ako ang guardian ni Johan at ako may karapatang humawak ng assets niya. Ang yaya pa rin ni Johan ang mag-aalaga sa kanya. Pinayagan ko lang si Divina na tumira sa bahay ni Kuya para makasama si Johan. May CCTV din doon kaya makikita ko ang nagaganap. Kung ganun, sumama ka na sa amin. Alam na rin ng kambal na lilipat kami. Ikaw ang masusunod, my queen. Ginawaran siya nito ng halik sa noo. Tumingala naman siya at inunahan ito ng halik sa mga labi na dagli nitong tinugon. Lumalalim na ang kanilang halikan nang biglang pumasok ang kambal. Mama, Daddy, what are you doing, ha? Tanong ni Kendra na humalukubkib pa. Naghiwalay naman sila at hinarap ang kambal. Nag-uusap lang kami ng mama niyo, anak. Amused na tugon ni Aiken. Really? That close? Ani Kendra na nakatikwas ang isang kilay. No, Kendra. They were just touching each other's lips. Sabi naman ni Kelly. Whatever. Sabay pa silang tumawa ni Aiken. Nang lumapit ang kambal ay niyakap nila ang mga ito. Nang makalipat sa bahay ng kanyang ama si na Beatrice ay saka naman nagpropose si Aiken. Yun pala ang sorpresa dapat nito na sinira ni Divina. Ang alukin siya ng kasal. Suportado naman ng tatay niya ang kasal at tumulong pa sa gastusin. Ganoon din sina Lily at Logan. At isang buwan pagkatapos ng kasal ay naging positibo rin sa pagbubuntis si Beatrice na labis namang ikinatuwa ng kambal. Napawi na ang lahat ng di nila pagkakaintindihan at sama ng loob. At napagtanto rin nilang kung napapag-usapan agad ang problema, hindi na ito mauuwi sa hiwalayan at mas malaking problema. Dahil ang klarong komunikasyon at pagtitiwala ang tunay na susi sa pag-ibig at masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.